tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Teka, ano pala ang dahilan at napasyal ka? Gusto namin sanang kunin ang mana namin ni Alexa. Ano? Kailangan na namin ni Alexa ang mana namin. Kaya ibigay mo na sa amin, Itay. Anong mana ang ibibigay ko sa inyo? Wala naman akong kayamanan. Mayroon! Meron. Wala akong alam na maipamamana ko sa inyong dalawa. Ang bayad lupa. Hindi ba't magiging amin din yun ng kapatid ko? Hindi. Anong hindi? Anak mo kami ng kapatid ko. Hindi mo pwedeng hindi ibigay sa amin yun. Pwede ba? Ibaba mo ang boses mo dahil hindi natin pamamahay ang bahay na ito. Umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay sa amin ang aming mana ng kapatid ko. Umalis ka na. Miko? Ay, aalis na siya, Siling. Miko, umalis ka na. Dahil kung hindi, tatawag ako sa barangay. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. O kuya, ito palang mga pinamili ko. Shorts at boxer mo. Kasi butas-butas na yung boxer mo. Ay, akala ko masaya akong sasalubong sa iyo dahil alam kong may pinamili ka. Pero, sinira ni Miko ang araw mo. Kuya, bakit nga ba galit na galit ka kanina? Hindi ba dapat magsaya ka dahil sa wakas ay naisipan niyang dalawin ka dito sa bahay? lumapit lamang siya sa akin dahil may kailangan siya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kinukuha na niya ang mana nilang dalawang magkapatid. Ano? Hindi ko naman ipinagkakait ang mana nilang dalawa. Wala namang ibang magmamay-ari ng maiiwan ko kundi silang dalawa rin. Ang ikinaiinis ko lamang ay sa halip na humingi ng tawad sa naging pagkakamali nilang dalawang magkapatid, mana kaagad ang sinabi sa akin. Pumunta lamang pala siya dito para sa mana niya. Oo, at iyon ang ikinagalit ko. Kasi sinabi mo pang kukunin na natin ang mana eh. Pinapirma mo na sana siya kaagad. Hindi naman ganun kadali na papirmahin natin si Itay. Siyempre, kailangan dahan-dahan muna. Paano yan ngayon? Galit na siya sa'yo. Ano kaya kung ikaw naman ang lumapit sa kanya? Ano? Mas lalo. Galit nga yun sa akin eh. Mas maganda kung tayong dalawang lalapit sa kanya para magsabi na ibigyan na sa atin ang mana natin. Ikaw na muna, kuya. Pagkatapos ng nangyari, parang ayaw ko pang lapitan si Tay. Bahala ka. Kung kakausapin ko si Tay, mana ko lang kukurin ko sa kanya. Parang kailan lang, no? Dalawa pa tayong naglalaro sa napakalawak na bakurang ito. Oo nga kuya. Kung hindi lamang nagipit sina Inay at Itay noon, di atin pa sana ang bukiring nasa harapan ng bahay natin, ano? Hindi bali. Maluwang naman ang lupang naiwan sa ating dalawa . Ito nga't bukod sa lupa
Sa'yo ipinamana ni na itay at inay itong bahay natin. At sa'yo naman ipinamana ang maisan sa kabilang ibayo. Naibenta ko rin noong magibig kaming mag-asawa. Hindi bale, may lupa't bahay naman tayong pareho eh. May iba nga pala ako ng usapan, kuya. Papaano nga pala ang sinasabi ng mga anak mo? Anong desisyon mo ngayon na kinukuha na nila ang kanilang mana? Matanong kita, kung sa iyo ginawa ng dalawang anak ko, anong gagawin mo? Aanhin ko naman ang bahay at lupa kung patay na ako. Anong ibig mong sabihin, kuya? Wala namang ibang magmamanang maiiwan ko, kundi sila ring dalawa eh. Kaya lang, pagkatapos ng pagwawalang hiya na ipinakita sa akin, siguro makukuha lamang nila ang sinasabi nilang mana nila kung patay na ako. Kuya, yung dalawa mong anak, papalapit dito. Tita, Oh, Miko. kakausapin ko lang sana ang itay. Oh, sige. Teka, ayaw mo bang pumasok muna sa loob ng bahay? Huwag na siling. Hindi naman magtatagal ang pag-uusap naming dalawa eh. Sige maghahanda lamang ako ng merienda nang makapag-usap naman kayong mag-ama. Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa inyo kung anong kailangan ko, hindi ba? Bastos ka pa rin pala hanggang ngayon. Pwede ba, itay? Ibigay mo na lamang sa akin ang mana ko. Dami-dami pong sinasabi dyan eh. Tanda ka na. Ganon. Paano kung sasabihin ko sa iyong wala akong maipamamana? Anong wala? Yung bahay at lupa. Hindi ba sa'yo yan? Sa akin nga. At sa akin lamang yan. Bakit? May reklamo ka? Anak mo ako, itay! May karapatan ako sa lupa't bahay na yan! Kung karapatan din lamang ang pag-uusapan, kung may karapatan ka sa bahay at lupa na yan, mas may karapatan ako dahil ako ang nagmamay-ari ng bahay at lupa na yan. Nasa pangalan ko pa rin ang bahay at lupa na yan at maibibigay ko kahit kanino. Hindi mo pwedeng gawin yan, itay. Dahil anak mo kami. Kami ang nagmamay-ari ng lupa na mama na namin yan ng kapatid ko. Anak mo ako, itay! Loob mong magsabi ng ganyan na anak ka. Bakit? Ama nga ba ang turing mo sa akin? Ha? Para sabihin ko sa iyo, kaya kong ibigay ang lupa at bahay na yan kahit kanino. At kaya ko ring hindi ibigay ang mana mo. Itay, Narinig mo? ano bang gusto mong gawin ko? Ang magmakaawa ako sa'yo? Ang lumuhod sa'yo? Ha? Ano bang pinagmamalaki mo? Oh, Miko! Ano naman yan? Nalingat ako ng sandali. Nag-aaway na naman kayong mag-ama. Yang kapatid mo eh. Siyang tanungin mo. Huwag ako. Miko! Miko, sandali! Hayaan mo na siling. Lalong lumalabas ang sungay kung kailan nagkakaedad. Kuya, ano bang pinagawayan ninyong mag-ama na kanina nung umalis ako? Ano pa nga ba? Kundi yung mamanahin niya. Ay, naku. Buhay pa ako, pero kinukuha na. Isa pa, madali lang naman akong kausap eh. Wala namang ibang magmamana yan kundi silang dalawang magkapatid. Pero tignan mo naman. Noon at hanggang ngayon, walang pagbabago ang kanilang ugali. Hindi ako magawang respetuhin. Ang lakas-lakas ng loob na kunin ng mana habang winawalang hiya ko. Sino man namang magulang ang gaganahang magbigay ng mana sa anak kung ganyan ang ipinapakita nila? Hamot ka, kausapin ko siya, Huwag na, kuya. huwag na. Baka pati sa iyo ay magalit. Hayaan mo na. Mapapasakamay rin lang nila ang pag-aari ko kung wala na ako. Kuya,
Nakabihis ka, kuya. Saan ang lakad? Magpapagupit lang ako ng buhok. May pera ka ba dyan? Oo naman. Ngayon ko nga lang gagastusin yung binigay ng anak mo eh. O sige, tamang-tama pag uwi mo. Nakahanda na ang pananghalian. O sige, alis na ako. O sige, kuya, mag-ingat ka. Maglalaba muna ako sa washing machine. At saka ako magsasaing. Tita, Oh, Miko, ikaw pala. Kaalis lang tatay mo Hindi mo ba nasalubong? hindi. Sa kusina ako naman kaya hindi kami nagkasalubong na dalawa. Halika, pumasok ka muna. Huwag na, tita. Dito na lang ako. May tatanungin lang sana ako sa inyo Ano yun? Kanino ba ibibigay ni Itay ang lupa at bahay namin? Kanino pa nga ba? Di sa inyong dalawang magkapatid. Wala naman siyang ibang anak Bakit ang sabi sa akin ng Itay kahapon maibibigay niya ng kanino? Pamangkin, nasasabi lamang ng itay mo yun dahil galit. O sabihin na nating naiinis lamang sa'yo. Pero maniwala ka sa akin. Ibibigay at ibibigay ng itay mo ang mana ninyo. Kung ibibigay rin lang, bakit hindi na ngayon? Total, kailangan namin ng kapatid ko yung pera. Sa bagay na yan, wala akong masasabi. Ang itay mo lamang ang makapagdidesisyon yan. Di ba pwedeng kausapin nyo na lamang si Itay na ibigay na sa amin ang mana namin ng kapatid ko? Hindi mo ba siya pwedeng amu-amuhin? Yun lang naman ang hinihintay ng itay mo Yung mapagkumbaba kayong magkapatid. Tita, makabagong henerasyon na tayo Hindi na uso yung ganyan-ganyan. Amu-amuhin pa. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong kakausapin ang itay mo tungkol dyan. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Tignan mo, ginagawa ka pa ngayong padrino at wala talagang planong magpagumbaba. Sabi sa akin, kuya, hindi na raw uso ang pagpapakumbaba ngayon. Anong hindi uso? Wala na nga silang ibibigay sa akin Itinapon na nga nila ako. Kung wala ka na kapatid ko, nasaan ako ngayon? Buhay pa ako, kinukuha na nila ang mana nila. Ngayong itinakwil na nila ako na magulang nila. Halimbawa, inaway mo ako, ipinagtabuyan, saan ako titira? Hindi ba't sa bahay at lupa na kinukuha sa akin? Kuya, hindi mangyayaring aawayin kita. Nag-iisa ka lang Alam ko, pero hindi pa rin natin masasabi dahil hindi naman tayo perpektong tao. Ewan ko ba sa mga anak mong yun? Kanino kaya sila nagmana? Napakabait naman ang nanay nila. Kung mayroong dapat mang sisihin kung bakit sila ganyan, yun ay ako na rin. Mali nga ang pagpapalaki ko sa kanila. Tama nga ang hipag mo. Madalas niyang sabihin sa akin noon na ako mismo ang nagturo sa kanila para lumaki silang ganyan. Kaya siguro ako na rin ang makakapagturo sa kanilang dalawa. Anong ibig mong sabihin, kuya? Matututunan nila ang pagpapakumbaba. Kung yun lang ang maituturo ko sa kanila, ipagpapasalamat ko na. Paano kung makikipagmatigasan sila sa'yo? Hintayin nilang mamatay muna siguro ako. Kung hindi, magbago ang isip ko. Kuya, may ibig ka yatang tumbukin, Oo. Dahil kung hindi pa rin magbabago ang pagkikitungo nila sa akin, pwede kong ibigay ang lupa at bahay sa kahit kaninong gustuhin ko. Maaga palang umalis si Siling para mamalengke. Naiisip ko na naman ang dalawa kong anak.
Sana nga matutunan na ng dalawa kong anak ang magpakumbaba. Kung noon ay madalas na ako na magulang ang sumusuko sa kanila, hindi na ngayon. May panahon pa para ituwid ko ang kanilang pagkakamali. May pera naman tayo. Kaya ko namang ibigay ang gusto nila. Kaya bakit hindi ko ibibigay? Hindi yun ang punto ko kundi yung pang-spoil mo sa kanya. Ikaw na rin ang nagtuturo sa mga anak mo na walang hiyang kanila balang araw Hindi yan mangyayari. Kaya ako nga ipinapakita ang pagmamahal ko at pag-aalaga sa kanila. Para pag tumanda ako, gagawin din sa akin ang ginagawa kong pagmamahal at paghaharuga. Pero hindi tama ang paraan mo. Ini-spoil mo silang dalawa. Pang-spoil ba yun? Pagpapadama ko lamang ng pagmamahal yun sa kanila. Ano ka ba? Tay, yung pagkain ko. Iabot nyo nga sa akin. Ikaw, Miko, namimihasa ka na, ha? Ang laki-laki mo na. Hindi mo pa makuha ang gusto mong kunin? At ikaw pa talaga ang mag-uutos sa tatay mo, ha? Ikaw ang kumuha ng kailangan mo. Hindi lang kasi. Tay? Miko? Wala yata ang kapatid mo dyan. Wala nga siya dito. At ano naman ang kailangan mo? Kukulitin mo na naman ako sa mana mo. Oo. At hindi ko alis sa bahay na ito nang hindi ko nakukuha ang mana mo. Ano? At ang lakas talaga ng loob mong kunin ang mana mo. Kayong ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Huwag kang ang dakdak ng dakdak dyan. Miko, baril yung hawak mo. Ibaba mo, baka pumunta. Talagang puputok ito tayo sa ulo mo. Kung hindi mo pipirmahan ang papeles na ito. Pipirmahan mang papeles na ito o pasasabugin ko yung ulo mo. Ha? Pipirma ka ba, Itay? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanagi. Ano ang gagawin ni Cardo? Pipirmahan kaya niya ang papeles? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.